naman isang pares ng sapatos. Balik ako sa Quadcom. Nag-imbestiga sila. Sinabi nila doon sa isang nakaupo na witness nila, si Rohina Garma. Sabi nila, Rohina, pinatay mo ang boss mo. Meron kang mga kasama, pinatay mo ang boss mo. Pero Rohina, hindi ka namin iimbestigahan sa pagpatay mo sa boss mo kung magsasabi ka laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Witness siya. Napanood natin lahat yon. Napanood yon ni dating Pangulong Duterte. Pero, may ginawa ba si dating Pangulong Duterte kay Rohina? May ginawa ba tayo kay Rohina maliban sa sinasabi natin online, sa social media natin? Wala. So, ibig sabihin, ibigay na nila yung interim release. Ang tagal na ng mga witnesses na nandyan. Walang nangyari sa kanila. Hindi pa siya Pangulo, naging Pangulo siya, hindi na siya naging Pangulo, nandyan pa rin yung witnesses na sinasabi nila. Ibig sabihin, hindi siya makikialam sa investigasyon o sa trial man. Ang susunod na pwedeng magpa-interim release o hindi pwedeng magpa-interim release kapag nagdududa ang korte na gagawa ka ng krimen. Wala ngang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen ang gagawin mo? Merong mga police operations kontra illegal na droga. Yung Pabarang! Ma'am! Naalala mo, sabi dito sa harap, kulamin na lang daw lahat yan. 15,000 na! 15,000 kulang! 2,000 won kulang. 1,000 2,000 pesos! won. Libre na! Pasensya na ha. Sinisipon kasi ako. Kaya masakit yung lalamunan ko. Kasi kinain ko yung mga sasarap na ice cream ninyo dito sa Korea. Paggising ko, ang sakit na nung, meron na siyang parang bukol dito dalawa. At parang sinisipon na ako dahil sobrang init. Grabe, maninginit ninyo. Uy, Grabe ang init sa Korea! meron mong tandaan sa disyerto. Yes, ma'am! Normal ito. Yes, ma'am! Ito ang new normal nyo. Mag-adjust kayo. It's not new! Ganyan na talaga yan. Saan ako? Sa interim release. Kaya, ibigay. Hinihingi natin na ibigay niya na yan. Hindi naman yan tatakbo. 80 years old, may mga sakit. Ang gusto lang niya, umuwi ng Davao City. Lahat ng witnesses niyo, buhay na buhay, simula noon hanggang ngayon. Si Trillanes, aabot na yan ng senior citizen. Diba? Walang nangyari sa kanya. Kahit yung kulang mo, ma'am, hindi effective. Diba? Meron pa ba siyang krimen na gagawin? Wala nga ang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen na gagawin? Diba? So, iyan ang pakiusap sa
ICC. Ibigay na ang interim release. Ang susunod, yung jurisdiction na naririnig ninyo lagi. Nag-imbestiga sila 1 taon pagkatapos na lumampas na ang 1 taon pagkatapos nating umalis sa ICC. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-imbestiga. Kasi meron lang period na pwede ka mag-imbestiga. Labas nun, hindi na pwede. Kasi ang lalabas niyan, kung walang period, ay pwedeng buong buhay mo, 100 years na ang dumaan, ay mag-iimbestiga pa rin sila. Hindi pwede yun. Kaya ang hinihingi ng mga abogado, i-dismiss ang kaso kasi wala ngang jurisdiction. Yan ang dalawang bagay na hinihingi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At yan din ang rason kung bakit tayo nagsama-sama, nagpapakita ng suporta at sumisigaw ng Bring him home! 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 Meron tayong Free Duterte Now rally. I-release na ninyo yan. Hindi yan tatakbo. Ilang beses na siya nagsabi, a-attend siya ng trial kung sinasabing a-attend siya ng trial. Yan lang naman ang kinakatakutan nila na mawala yung kanilang akusado, yung kanilang suspect. Ang susunod ay ang ating diskusyon sa nangyayari sa ating bayan. Dahil nabudol tayong lahat. Huwag na natin banggatin na Inday Sara, kasalanan mo ito lahat. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, akala ko kasi, di ba kasi, nakita naman natin kung ano yung ama. Nakita natin yung martial law. Nakita natin kung anong klaseng korupsyon at ill-gotten wealth ang nilamas nila sa Pilipinas. Akala ko, nagkamali nga ako sa akala ko. Akala ko, ang gusto niya ay mas magandang Pilipinas kung ano yung nakikita at nararamdaman at tinitirhan natin ngayon. Kasi bakit ba? Kasi nandoon yung mga anak natin na sila din yung susunod na mga Pilipino na maninirahan sa ating bayan. Kaya gusto natin, iiwan natin ang maayos, maganda, maunlad, may disiplina na mga mayaman na mga Pilipino at na bayan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ganyan ang paningin niya sa kanyang kailangan gawin para sa bayan. Hindi ko alam bakit lahat tayo pare-pareho ng pangarap para sa ating bayan. Pero merong iilan, ang malas pa natin, nakaupo sila lahat sa posisyon sa gobyerno, hindi pareho sa atin ang kanilang pangarap para sa bayan. Kaya, bukas ay State of the Nation Address. Sayang ang data.
Kaya nga, Matulog ma'am, na lang ako din ako. ayaw ko na rin manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiirita ka ba? Minsan, hindi, so, minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Kaya gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Kaya pareho tayo, ma'am, eh. Hindi na ako manonood, babasahin ko na lang. Huwag na rin Kasi magbasa. kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Ano na namang pambubudol. Ipunin ang tubig baha. Hindi ko lang. At mag-swimming ka na lang dyan kasi ganyan talaga. May bagyo, may baha. So bakit? Kung ganyan talaga, may bagyo, may baha, new normal na yan, at ganyan na talaga yan, bakit ang daming flood control projects? Bilyon-bilyon. Control nila yun. Nasa bulsa. Bakit? Hindi na. Yung sinasabi niya, at yung sinasabi niya sa susunod na araw, o sa susunod na linggo, magkaiba. Hindi na siya, wala na sa wisyo, sa Tagalog. Tulad na lang din ng 20 ang bugas. 20 ang bugas. Hindi ko alam kung saan galing yung naisip niya, na ipinangako niya para sa taong bayan na gagawin ng pamahalaan na 20 pesos ang kilo ng bigas. Kung alam niya na hindi magagawa yon, ibig sabihin noon siya ay nagsisinungaling, nambubudol. Una sa lahat, yung budget natin. Yung budget ng bayan, paano ba? Hinahati-hati lang ng mga congressman, ng mga boss mo, sir. Ikaw man representative nila. Hinahati-hati lang nila. Karamihan ng pera pumupunta sa bulsa, yes, at sa mga walang kwentang programa. Kasi hindi siya nabibigay sa mga priority programs ng government. Paano ko nasabi yun? Galing ako ng Department of Education. Pinapirma nila ako ng budget kung saan buong budget ng school building program ay hinati-hati ng mga iilang congressman. At sinabi nila sa akin, ganyan talaga ang paggawa ng budget. Na napaisip ako. Napaisip talaga ako. Ako ba ang mali? O nakasanayan na lang nila na ganyan ang kalakaran? Hindi napupunta sa totoo at tamang proyekto para sa bayan ang ating budget. Pangalawa, ang laki ng utang natin. Dahil yung budget ay inuutang. Mag-utang ka para ka gumawa ng tulay mula sa Sorsogon papuntang Samar, mula sa Leyte papuntang Surigao, at pabalik ka naman Zamboanga papuntang Dumaguete, Dumaguete papuntang Siquijor, papuntang Cebu. Kung mangungutang ka para itulay mo yan lahat